Commander Kalawit ng Batang City Jail, Commander ng BCJ. Walang ibang nga nagpatahimik na Muntinlupa. Commander Kalawit lang. Bakit ba Kalawit ang... Kalawit ako kung gumawa ng kabalbalan eh. 3-4 ang tama mo. Yan ang totoo yan. Ano talagang Panginoon, makulong ako. Ang pinatay ko asawa ko, sinunog ko. Pagka naglista ako sa taong kinagagalitan, listado yan. Ang pinatay nyo sa loob, ang pumatay kay Ninoy Aquino. Oo, ito nga nabaril ako. Yan. Pati nyo. Pagkatalikod ako yan. Putol yan. Huwag ka dyan. Ang buhay mo eh. Walang kinabukasan. Ganun katakot ko dun. Bakit? Di ba niya tablan matalas? Kasi siga ako. Hindi siga-sigaan. Patay kung patay. Putang inay ka. Buhay ka pala, sabi ko. Buhay na buhay. Nakapuruma pa. Kaya pinakitaan ko sa mga rolling, tumbling, back, tumbling, spin. Ang BCG talaga ang matibay. Yan ang bumabangga sa Sputnik. Pumatay ka ng 5, pumatay ka ng 10, wala akong pakialam. Ako ngayon ang pinuno, nga pumatay ka dako. Gusto ko magkaroon ng kapayapaan ang Muntinlupa. Mga kaparehas pinuno ng pangkat, mga commander. Pagka ng bastos o tumira nga hindi ko alam, akong papatay sabi ko. Pangako yan. May tira din ako. Professional nga tao ang pinatay ko. Kinalawit ko siya. Isa lang. Sabi ko pa nga ni Halos, wait. Anong wait? Eh, hinampas ako eh. Ako noon, di ba ako makakilala ng Diyos. Kasi ang katuwiran ko, ako ang Diyos eh. Wala yan, itapon yan po. Trapis yan. Tapon yan. Anong Bible na yan, Diyos-Diyosan yan. Look, hindi na napatay mo. Na ano? Na tao. Nga wala pa tao. Aso. Eh, mayroon na. Bakit ka pa pumatay muli? Nga lalaya ka na. Papatayin ako, isa lang buhay ko. Anong pipiliin ko? Dati ako kriminal. Hindi manakaw ang asunto ko. Mabuti kung nakaw ang asunto ko. Puro tigba sa aso. Tumating ako doon noong una ko pangulungan, 1976. Tapos lumaya ako noong 1982. Humawak ako ng balintawak ng market. Ang Maynila kasi, pugad ng Sputnik yan. Kaya ako wala kong tato sa taas dahil ako lagalagman. Kaya makikita mo dito sa tato ko sa likod, matun. Matun? Matun. Kasi magaling ako sa tumbling. Hindi mo maya kabataan ko. Magaling ako mag-tumbling. Magaling ako sa spin. Matalas. Hindi ako nagpe-permis ng tirahan. Si Mayor Lim, patrolman pala yan, na doon na ako. Pulis yun. Kaya wala sa akin ipagkakaila ng istorya ng Maynila. 1960 ako lumapag Maynila. 14 ang edad ko. Kaya sabi ko sa'yo, kung tundong pag-uusapan, doon ako sa lugar magulo nakatira. Panahon noon, niraas yung salungga. Si Boy Golden, pag sinabi mo dyan sa Boy Golden sa kanto ng Ascarago, Elcano, doon yun. May kilala kayo Totoy Pagatpat. Totoy Pagat? Tao kulay yun eh. Pinunod ko interview sa kanya. Kasi kung nakaraan ng subaybayan mo, nauna ko sa kanya kay Pagatpat. Nag-commander ako sa BCJ kasi hindi mo makikita mo dito yung Yan, BCL ako eh. Dati, nang bata pa ako. Yan. Ito. Ito. Yan. Ito. Kaya shuffle na yun. Kaya nung na laman ko nga, ang Sputnik, malaking pangkat. Ang komando, maliit na pangkat. Okso, maliit na pangkat. Ngayon, ginamit ko yung ko kasi elbas-pasok ako eh. Kung 1976, na-destino ko ng Sablayan, Mindoro. Paglaya ko, sa Balintawa ko napadpad. Kaya nung dyan, alam mo na, yung ayaw magtrabaho ng parehas, akong humawak ng Balintawa. Dako, Beliega. Yung ang pinalitan ko ng BCG yan. No Time for Love. Pati yung Yan. No Time for Love. Yan. Ang tapos meron sa ilalim. Ito BCG. BCG. Ang kapitan ng unang sigaw ng Quezon City sa palengke, ang palayaw sa akin sa Balintawak, Kalawit. Bakit ba Kalawit ang... Kalawit ako kung gumawa ng kabalbalan eh. 3-4 ang tama mo. Hindi sa pabilisan. Ako baka makakalawit mo sa kaliwang Ayun, kaya pagdating sa Muntinlupa, nag-commander ako ng pangkat. Si Commander Kalawit ng tawag. Ito garanto. Grabe yan. Grabe. Ang pinatay ko doon sa loob, ang pumatay kay Aquino. Ang pinatay nyo sa loob, ang pumatay kay Ninoy Aquino. Oo, ito, nabaril ako. Yan. Pati nyo. Nakatalikod ako yan. Putol yan. Nabulok. Dito. Nakatalikod ako. Dito Dito nakatalikod ako kasi ang bumili dito, kaibigan ko empleyado. Kasi kung tagalabas ang nakasagupa sa akin, kasi sabi doon ng mga sawat, di ba napaganon yan, ng Muntinlupa. Sumuko ako, Kalawit, Commander. Susuko ka, may patay na. Yan ang napatay ko itong huli. Kaya nung mabalda ko, sabi ko nga, saan ka nakakita ng lalaya nga, inayapos ka ng mga empleyado, empleyada?
Yun ang huli kong kaso nga, bago ko lumaya, sa awa ng Panginoon, yun na nga, ang ginasangga ko, direktor sa akin ang tumulong. Kasi nung una kong interview sa akin, so, nag-interview sa akin hanggat nakarating sa office ng direktor. Doon sa Muntinlupa, yung mga inabutan ko nga magandang mga record doon, puro tirahan. Yung akin na iba. Si Daco Villegas, 14 dit yan, tira ng Davao yun. Kakusa ko yun. 14 ang pa sa Yung ba yung Davao case, no? Oo. Kaya nga yung sinasabi nyo, nabanggit mo si Daco, sabi ko, siya ang commander, paglaya ko 1982, napunta kong Balintawak, nagpakasal siya, ako ang sumuporta ng kay Nini. Nung lumaya si Daco, ako ang ipinarit Sige. ng BCG. Yun ang pinakamaraming pinatay sa loob. Pero naiiba ang kasaysayan ko dahil nagkumander ako, nagbalik ko, nagkaroon ng pistok dahil sa akin. Istowe ako Maynila, 14 ang edad ko, 1960. Nung pag-istowe ko, nagtuloy ako sa juvenile ako kaagad, na pulong ko. Kaya paglaya ko, wala akong kamag-anak kung sino man sinandalan ko. Kaya, alam mo na, walang makain, puro kalukuhan. Halimbawa, gutom ako. Kakain ako sa Mabini, di ba? Pagkakain ko, may napkin ako sa bulsa, patong ko doon sa lamesa pag alis ng waitress. Akala, pira, umalis ako. Pagsakay ko sa jeep, di ba? Siksikan. Tatransfer ako sa kanto. Hindi ako sasakit doon sa sinakyan ko. Baka habulin ako, ang ko sa kabataan ko. Hanggang tumanda ko. Habulin man ako, walang Tapos, siyempre, yun na nga, lumala na kung baka sa sakit. Wala man ko inuuyan. Wala akong damit. Kaya discard akong damit. Kaya nung lumipas ang taon, siyempre, nagkaroon ako mga kasamang bata. Matangkad man ako. Pagdating ng mga tropa kong mga bata, 4, 5 ako. Tinuturuan ko sila ng ganito ang diskarte. Pagka umisnat ang usapan, akong gaganon yan pag hahabulin yung kasama ko. Di siyempre, magagalit ako. Gagaw ka ba? At namamangga ka, pero totoo nun, yung umisnat, kasama, utos ko yun. Yan, ang diskarte. Nakala, hindi mahuli yung bata. Ang kasama ko. 14 ang edad ko. Nawala akong galing akong Samar. 1960 yun. Ang barko noon, Liti, 18-20 lang ang pamasahe nung araw. Ngayon ay magkano na? 1,000 na. Yan ang ko sa mga apo ko. Yung kalokohan, nga kakaunti, wag na lang. Kabaga pagdating mo sa presento, kakainin mo na lang, hindi ka pakainin. Oo, totoo yun. Trabaho ko yun. Ako, sabihin mong may dalaw ka, presento pa lang, akin na yan. Bakit? Iyon ang talento ko. Ito na, itong mga bata, mayroon na mga kababata ko halos. Sabi niya, huwag ka dyan. Ang buhay mo walang kinabukasan. Sabi ko, ikaw naman, ganda ka dito. Sabi ko sa kanya, ganda dito ang trabaho ko. Bakit? Mayroon doon sa pier, sabi niya, magandang trabaho. Ano yun? Siyempre, lumipas ng taon, 15 na ako. Sa estibaduring, ang bigas, 10 centimos ang bayo ng sako, pagbaba. Ay sabi ko, ako palayapain man ako, sabi pa ng waray. Gumaganong-ganong pa yung damyo, sabi ko. Pagkababa ko, tawag ko taksi, uwi ako. Uwi ako, isang sako lang. Pag uwi ng kababata ko halos, nawala ka. Sabi kayo, may isang kaban ako. Pagbaba ko kanina, hindi ako bulit. Sabi ng kalugo mo, sabi ko, hindi ako pwede dyan. Ang katawan ko ay naglaya sa ako. Ayaw ko magtrabaho ng parehas. Mabigat yun, sabi ko Ipinasok naman ako, pabya, di ba nag-grocery? Sabi ng deliver mo ito. Asukal, mga doon. Doon man tawag yung bakal, di ba? Siyempre, bata pa ako. Sabi ko, hirap itong trabaho na naman. Pagpunta ko doon sa may pabya, dulo, di ba? Tulay yan. Nung araw, yung mga squatter, ang ilalim yan, putik, tubig. May patay doon, nakaharang. Bumalik ako. Nagrarayot sabi ko, doon sa grocery, alam mo yan yung grocery, nagtakbo yan ng yung congressman yun, di ba? Ang sabi, bakit ka bumalik? Sinisigawan pa ako. Sabi ko, ba't ako di babalik? Nakaharang sa tulay yung patay. Sabi ko, ba't ako hindi babalik? Balik mo yan. Binalik ko nga. Punta ko Divisoria, bininta ko. Bininta ko doon pati lahat ng mga bininta ko. Nagtatanong ngayon, nagpasok. Sabi ko, di man naman siya gaga may patay doon, pinipilit ako Di bininta ko. Ang pera, di sa akin. Bakit? Gusto niyo uminom? Uminom kayo.
Noon tayong sine, ano yan, ang sikat sinirama pa noon, di ba? Madaling sabi, yun. Di kaya ika natatakot mga ano, ang may-aring grocery tumakbo ng congressman. Ano, mayaman yun? Sabi ko, anong katakot ko doon? Bakit, di ba niya tablan matalas? Ay, bata talaga sabi nga kayo, bata ako eh. Sabi ko ako, alam nyo, wala na akong magulang. Kaya lumayo ako, istoy ako. Wala akong linapitan kahit sino dito sa Maynila. Wala akong kakilala, wala akong kaibigan. Nagkaroon akong kaibigan, diskarte ko. Pinasalita ko eh. Kaya ako, sabi ko, naglayas ako. Patay kong patay sa ano ko. Kaya nung lumipas ang taon, hindi ako nagkamali mga 5 taon yun. Pinadasalan na ako. Pinadasalan na ako, patay na ako eh. Nagulat sila, di ba yung wise man noon nga rin, suot ko yun, nakakwintas ako, ay sing-sing ako. Eh, madalit sabi, nagulat sila ngayon doon sa barangay namin na buhay pala. Pinadasalan na, alam mo sa Bisaya, ganun yun. Patay ka na, hindi ka na ano, wala na komunikasyon, padasalan ka ng magulang mo. Ngayon, iyan nga, ang sinabi ng nanay ko, putang inay ka. Buhay ka pala, sabi ko, buhay good na buhay. Nakapuruma pa. Eh doon sa probinsya, hindi mo matatanong, wala ko record ng mga ganon nga, makipag-away. Hindi ako record. Kasi ang katuwiran ko ganito, matapang ang apog ko. Bakit dito ko gagawin sa barangay? Maynila, sa syudad. Sa baluarte mo. Oo, yun ang katuwiran ko lagi. Na ang nanay ko, ngayon inabot ka ng linggo na dito. Ano naman, balik ako Maynila. Sabi niya, magpakabait ka, kakoy. Ikaw naman, mabait talaga ako nakakalibre ako nung wala. Salita ko. Kasi ako nag-standby, ako nag-stowaway nga, hindi napasama ang buhay ko. Magandang buhay ko. Dahil sa diskarte niya. Yan, na-diskarte. Paano kayo nakulong? Nakulong. Oo. Siyempre. Paano na umabot sa ganung point? Kasi ang minakmakan ko doon sa Breakwater, chairman. Kaya napunta ko na kaya paglaya ko, napunta ko ng Balintawak, 1982. Yan ang istorya. Yung chairman doon, inupakan ko sa brick, sa may Nyugan. May kinakulong sa Blayan. Ayan si Toto Opak. Toto Opak yan. Ayan taga doon yan, Hilunggo. Palaya ko doon pabling. Kaya pinakitaan ko sa mga rolling, tumbling, back tumbling, spin. Pagdating ko doon, muntik kami magpang-abot yun, Toto Opak. Nagkakilala, BCG pa lang po. Hindi na mo kako BCG ka pala Ang mga siga-siga ba? Siya iskum, ako iskum. Nagkakagirean na gano'n. Sabi ko, ako. Ano ba? Sabi niya, ako galing ako sa Blayan, sabi ko. Sabi ko, kung kalokohan, dito ko binuhos lahat sa Luzon. Hindi sa... Katapos, nung humahawak ako dyan sa Balintawak Market, kahit sinong pumunta doon, wala kang problema. Kasi ang kakilala ko sa Balintawak, dyan, ang may-ari ng palengke, mga Bicolano. Ngayon, naging MC Market dahil nakuha yan, doon manuluha ko. Ngayon, di ba building na? Dati may moonlight yan Diyan ako. Kaya na, na ang problema ko dyan dahil siyempre, ikaw, palainom ka. Siyempre, pag ikaw humawak ka ng palengke, na mahala ka, responsibilidad mo yung kaayusan. Kaayusan ka tayo. Kasi pag magulo ka, walang mamimili. Itong sample, siya ay mandurokot. Ang sabi ko, kung wala kayo, sabihin nyo sa akin kasi may pagkain kayo, may ulam. Yan ang papel ko sa Balintawak. Yan ang totoo yan. Ano talagang Panginoon, makulong ako. Ang pinatay ko asawa ko, sinunog ko. Ang sabi ng nanay ko, huwag mo patayin yan. Sabi ko ako, pagka naglista ako sa taong kinagagalitan, listado yan. Pinatay ko asawa ko kasaminto. Hindi kabit, kasaminto kami. Isipin mo, gumawa ang istorya, rape. Dinimand ako, nagalit ako ngayon. Ang sabi ng kaibigan ko, wanted ka kalawit may warrant ka. Sabi ko, wanted man talaga, sabi ko, parulhado ako Sabi ko, hindi. Tarip nga. Yun. Doon ako naniwala nga ito na nabaril na ako. May Diyos talaga. Sipin mo, hindi mo ako inuhuli. Mga kaganong, mga tumbador. So ito, sinasabi nyo kanina na ang unang pangkat nyo ay BSL. Paano po ba kayo natatakan ng BCJ? Sa pamamasunga ko, sabi ko, marami akong kakilala, mga siga ng Pasay, sila Pidjo Pasay, si Bining, nakasama kami ng Manila Jail. Kaya ako namangkat ng BCG, nagpabura ako ng walang tibay ang pangkat ng BSL. Nagpabura ako, ginamit ko ito sa gulang ko. Kaya nung dumating ako sa Muntinlupa, yun nga, na si Dako, di ba Oksyon, pinanggalingan ng Bisaya, naghiriwalay yan kasi namili. Pagka ikaw taga-saan ka, katulad ng Hapigo, Genuine Ilocanogang, ang totoo yan. Titingnan mo ang BSL, kaunti lang, hindi sikat sa Maynila. Kasi lahat ng mga pinasukan ko, napag-aralan ko, ang BSG talaga ang matibay. Yan ang bumabangga sa
Sputnik. Ngayon, namili ako. Ginamit ko ang gulang ko. Kaya ang mga tao nga, katulad yan. Ito, Roldan. Roldan, nasabi siya diyan, ang tira yan, 3. Katulad yung Abil, kasama ko sa Blayan. Ito, Abel. Ayan, Abil. Ayan, tisay na yan. Puro may tira yan. Sabi si Jay, hindi yan pinatato ko nga, ang pinatay isa lang sa loob. Yung BSL, Lolo, anong edad nyo na pinatatak? Ay, bata pa ako. Magkikinsi ako. Kasi ito, ganito yun. Si Tatong ng Tacloban, boxer, nagkumander yan ng Ukso. Yan, Tatong. Oo nga po. Nung 60s, Tacloban. Nung pinatay siya ni Mio, si Tatong, si Mio, right hand lang ni Tatong. Itatong. Yan ang istorya. Bakit niya tinapos? Ang kwento ni Lolo Totoy Pagatpat, matindi si Tatong. Yan Matindi nga. Ito nga, ang inggit. Inggit kasi si Tatong, di ba gagano lang sombrero, nakatalikod ng barko. Balik. Ibig sabihin ng proteksyon, ang pera ay agrabyado ang kanyang asistan, si Mio. Ang anak yan si Bilibol. Ang sumakot yan, bayaw ko. Ito Bilibol, takbo yan. Ngayon ito ang istorya kung tungkol kay Tatong. Totoo, ano yun? Boxer yun eh. Oo nga. Iskundek eh. Ito nga ang sinasabi ko sa mga kapatid ko, masama ang nag-aagrabyado ko ng kasama. Kasi may mga basihan ako, Victor Lopez, di ba? Ano ba sabi, Maynila, sa Tondo. O, di ba? Nasaan sila? Dahil sa inggit ng trabaho mo, siguro hindi nagpapaambon. Kita mo yung Tatong, boxer yun, di ba? Si Mio, mataas ng laki. Assistant niya. Ang anak niya si Bilibol ni Mio. Ang sumaksak yung bayaw ko, takbo yun, hiyaw yun siya, sakay sa motor. Ako tumanda ako ng ganito. Humawak ako ng balintawak, humawak ako munting lupa. Kasi ang kinasama kong pagbalik ko ay direktor. Yung pinagpapatay nga Timis, pero ang sabi daw, mayroon daw pabrika sa may bahay ako sa likod ng 4 ng building sa Maximum. Ang sabi ko, walang pabrika sa Maximum. Pumapasok ang smoke, sa gitya nagdadaan, hindi ang walang pabrika sa loob. May bahay ako doon. Ang bahay ko doon sa likod ng Purbe. Mas matindi, miding, malupit. Hindi matindi. Kaya pagdating sa Abuyog, hindi siya inaano doon. Kilala ko yan. Bumalik siya, malabo ang niya, mata na. Kasi dahil siya, yan ang sasabi ko, namumuno ka, hindi ka dapat malupit. Ngayon, tanungin mo ngayon doon sa BCJ kung ano ang pagkatao ko sa mga inabutan ako, nagdala ko. Kasi may sinasabi si Lolo Totoy ang mga matitibay ng BSL, si Tatong, si Primitibo Ebok Ala, si Miding Asur, Victor Sebesira, yung 3. Yung Primitibo Ebok Ala. Di masyado yan. Kasi hindi ko pwede sila siraan. Kasi ang mga nagawa doon, kahit hindi pa ako namimilanggo, alam ko kung sino, katulad ng Sputnik. Pero putok yung pangalan nung Primitibo Ebok Ala. Meron naririnig-rinig kayo doon? Mahinang doon. Pero sa mga inabot ko doon, sa lahat ng kalupitan, yan si Miding. Kasi basta sabi siya ng pag-usapan, hindi ka tinanggap doon nga hindi na siya ang pagbalik doon, di ba? Oo, ng mga di ba bumalik? Amutin pa, nagbulag-bulagan siya, lumaya. Nadyan ako Inaano ko kasi, kwenta mo itong balik ko, 27. Kasi Miding, kilala ko, hindi ko pwede magkwento ng Nagkasama kami yung huli, sabi ko sa kanya, binero ko siya. Malabo na ang mata mo, ikaw kalawit, mga kalukuhan Sabi ko, kaya ito ako, baldado na ako. Tawa nga siya, baldado na ako. Yung ang sinabi ko sa iyo, sa aking karanasan, ayaw ko ng malupit namumuno. Kasi nakita ko Nakita mo, Miding, nabalik siya, napunta ng Leyte, tapon uli siya sa munting lupa. Nag-abot kami doon. Yung sasabi mo nga yan, malulupit ngayon. Dahil ako, hindi pa ako nangungulungan para maano niya. Sige nga. Dumadalaw ako ng kapatid ko, beredor din ng BSL. Pastor, ang pangalan na matinala sa Iwahig. Inabot mo tayo si Totoy Pagatpat. Pagatpat, sa BSL yun Kakusa yan ng kapatid ko. Beredor yun. Ang kapatid ko, beredor din yun. Ano pangalan? Pastor. Pero hindi ko yun ipinaalam doon nga ako, may kapatid ako nga berador. Kasi ako, tubong ako Maynila. Pastor, kapatid ko yun nga kaano ni Pagatpat. Sabi ko sa iyo, mga tirador doon, mga nauna sa akin doon. Kaya naiiba yung akin. Commander ako, kung may tira sila, may tira din ako. Yung ang inano ko noon kasi siyempre iskubik ako. At ang kapatid ko, berador din sabi ko sa iyo nga ni Pagatpat. Magkaganon yun. Yun ang ayaw ko naman doon sa kapatid ko. Dinadalaw ko yun doon. Huwag kang papasok dito. Kaya ang gusto yun, pagka nangingin pera, bigyan mo. Ako, labas-pasok na ako Ginaganon ko siya. Ikaw, tatay nakulong dahil sa iyo. Huwag muna akong pagkwentuhan. Wala man nila alam nga ako, salbahe ako sa labas. Sabi ko, huwag kang papasok, ganunin kita.
Sabi ko, sus, ikaw naman talaga. Huwag na kako pag-idistoryahe, sabi ko. Hindi niya alam. Ako, labas-pasok ako. Ibig sabihin, mas matindi ako sa kanya. Dahil hindi ako nagpaalipin kung ano-ano. Kaya ako, yun nga ang sinabi ko, pagbalik ko muli, hindi ako nagpakilala nga may berador ng kapatid ko dito. Pangalawang balik ko na, kita mo, bakit akong nang pagdating ko doon, pagbalik ko, mayor ka agad ako. Kaya nga ako, kung pwede lang hindi na umuwi, lumaya ka Muntinlupa maximum, maganda katayuan ko Kita mo retrato ko may pera ko. Ang problema, pag chichercheng, kukumpis kayo ng kwarta. Ang mababait na doon nga direktor, nga iba to. Ganun lang kinukuha. Ito ang istorya ang masama ang direkul ni Bibi Amay. Bago naging tirador, ginanon man yun. Pero hindi ko na inabot yun. Pero ang talaga doon, mga ang kapatid ka naman, mga inabot nila. Bago na yun. Kaya nga ang pelikula ni Robin Padilla, kinuha na ako ang istorya niya. Pakantot lang naman yun Ako magpapakantot ako bago ako magtirador. Ako hilo. O diba? Matutulog ako lagi alerto. Hindi ako matutulog yung basta-basta ng Naku naman. Kasi pinili ko lang. Ang nakaabot to ng kapatid ko nga nauna sa akin. Itong isang matanda naman, primo naman, ang sabi niya 79 lang din siya, 70. Hindi kaedad mo lang din siya. Kaya hindi ko nga inabot. Pero narinig ko yung mga Si primo Pero sabihin nga, kasing edad ko lang. Baka siya, nahihilo siya. Ay lang ang kwento ko. Hindi ko inabot. Ang kwento na lang kang kapatid ko kasi... Pero pangalan na lang din. Oo, kasi mga sikat. And ito yan, si Bagatpat na ngayon. Ito na siya. Para na kaming ganon. Ito naman. Ito yung sinasabi lo na primo, founder ng BCJ. Naririnig mo yung pangalan niya? Oo, naririnig ko yun, pero hindi ko na inabot yun. Basta ang inabot ko, yun na ikininto ko, sida ko. Kasi ako, lahat na pinag-aralan ko, kaya nagbago ang Muntinlupa ng Bureau of Correction ang address. Nang dahil sa akin, galing ako na, iskumbik ako Kaya nung pagbalik ko, ito ngayon nga 28 taon. Pero kung lahat, 29 talaga ang pangulungan ko itong huli. Kaya na bago yon dahil napag-aralan ko, walang mangyayari nga puro patayan, matanda na ako. Madadama itong kabataan nga may mga pamilya. Kaya ginamit ko ang Bureau of Correction nung panahon ni Ricardo Macala. Ayan, nakita mo yung retrato. Direktor yun. Awarding yan. Kaya naiibatak istorya sa kanila. Lahat yan, BRM yan, galing yan sa BC, galing yan sa UKSU. Kung naghirihiwalay. Kasi ang BCJ, kasi ako, yun nga sabi ko sa iyo, lumayo ako doon sa UKSU, mahina. Kaya nung bumalik ako, ang Muntinlupa, yun na nga. Kakaunti lang talaga. Maski saan na Jilha, Maynila, walang sinabi yan. Hanggang na dumating ng Muntinlupa. Nasa ibabang abrigada ng UKSU, sa Bay Bartolina. Ang BSL, BRM, sa taas. Mayroon pang mga sa dami nila. Pero mas marami ang BCJ, Sputnik, ganun, ang pangkat. GIG, ang hawak ng kitchen. Kaya yan, nga tatlong pangkat na yan, puro malalaki yan. Ang pinakamaliit na itong tatlo, kami, ang BCJ. Pero, yung nga sinasabi ko sa iyo na si Dako, Biligas, nung ikasal sila si Nini, kung punta si Nini, ayan ang sinasabi niya, tulong. Hindi ko pinabayaan ang BCJ. Kasi doon, kaya nga nung bumalik ako, hindi ako nagrabyado. Mayor ka agad ako. Nandito kasi Karawit. Dako Villegas ng Batang City Jails. Siya pinakamaraming sentensya kay Portendit. Kung mo, titingnan mo talagang dyan, palagay mo na siya ang founder. Marupit naman siya hindi maganda magdala. Kasi, di ba, Portendit siya. Bakit malupit siya sa tao? Sa tauhan niya. Ang ibig ko sabihin, founder ka nga. Kaya nung napunta siya ng Abuyog, di ba, nabalik siya, Muntinlupa. Matanda na siya. Doon, hindi na, para pa siyang, hindi nag-commander. Yun ang ibig ko sabihin, siyang, kuan talaga, siyempre siyang maraming tira. Portendit. Ang kaso nga, yung nga siya, siyempre kakusok yun, hindi ko pwede siraan yun, malupit siya sa kakusa. Yan ang ibig ko sabihin. Oo, kasi ako, ganun din ako kapag hindi ka nakinig, katulad ito ngayon ng akin na panahon, iniba ko. Huwag na tayo sa patayan kasi alam naman natin, puro patay ang natin. Mga kaso. Yan ang ko, ang salita ko. Hinimo ko ang pangkat sa lahat. Pang-unsi ako Komando, Sputnik, Bahala, JIJ, basta Batman. Walang ibang nga nagpatahimik na Muntinlupa. Commander Karawit lang. Nagkaroon ng pistok. Kaya, ito sa retrato ko. Ganito ang sinabi ko kay hanap mga tao, 1,400 plus ang BCJ.
papahayag ba kayo ito kay magulo ang buhay natin para parehas? Kung ikaw pumatay ka ng 5, pumatay ka ng 10, wala akong pakialam. Ako ngayon ang pinuno, nga pumatay kay dako, di ba malupit ka ako dako. Ako, ang akin, itong maliliit ang sentensya, life lang, isang life, mga 12-20, ano, 20-40, ganyan lang. Hinibog ko ang tao ko. Pahayag ba kayo magkaroon ng pistok? Kakausapin ko lahat ang commander ng pangkat, ang 10. Di madalit sabi, ako man naiwan na ng mga Batikan, iniba ko style pagbalik ko. Kaya nagkaroon ng pistok, agin sila sa patakaran ko. Gumanon sila ba? Ako, 12-20 lang ako ayaw ko mapatungan ako. Hindi mo kong tao ko nga 1,400 plus na BCG. Kaya ako, lalapit ako kay Direktor Makala. Kaya, yan ang retrato ko. Nung nakipagdayalo ako kay Direktor, ang sabi ni Direktor, ano ang layunin mo, Commander Kalawit? Gusto ko magkaroon ng kapayapaan ang Muntinlupa. Kaya inang salita ko nga sabi ko sa iyo, na ibang istorya ko nga berador din. Kasi galing tayo. Kung ilan ang pinatay mo, may napatay din ako. Yan, mga tama ko yan, oh. Mga tama ko yan nga, yan. Tama ko yan ng doon pagkapatay ko sa Galmangkis. Ngayon, ang ano ko dyan, hindi pwede dito yabangan sa Muntinlupa. Malaki ng sentensya mo, double life ka, hindi yan problema, sabi ko. Bakit? Kay Direktor tayo lalapit para makalaya. Kasi ako lumaya ako, parulado ako 1982. Live kagad ako. Pero pagbalik ko Muntinlupa, yun nga, siyempre, 27 ang kaso ko. Nabawasan ng isa, sentensyado na kagad live. Kaya sabi ko nga, pahayag ba kayo ng ano? Oo, ito mga tirador ko nga dito sa binti ko, pahayag sila eh. Isipin mo, pumahayag na magkasundo. Nag-contact si Direktor kay Jessica Soho. Kinontak nga interviewin ako nga magkaroon ng kasunduan ang lahat na pangkat. Kapayapaan. Hindi, madalit sabi, dumating yung Jessica Soho. Sa akin ng interview. Ang tanong nga nung una, Commander Kalawit, ako po, si Commander Kalawit, ng Batang City Jail, Commander ng BCG. Habang kami paakyat doon sa office ng Direktor, bakit gusto mo makipagkasundo sa lahat ng Commander ng pangkat? Ang sabi ko, nanggaling na ako dito, parulado pa ako, lumaya ako, noong 1982. Ngayon, tiban-tiba ako sa ano ko, marami kong asunto. Madalit sabi, di ko inaasahan yung amo ko kung tutulungan pa ko. Kaya sabi ni Direktor Makala, Commander Kalawit, na ano ka, may reporter pa eh. Pero ang totoo, alam ko na nga siya nagtawag yung kay Jessica Soho. Sabi ko, sir, ikaw naman eh. Iyan na nga, sinabi ko sa iyo nga, magkikipag-coordinate ako. Lahat ang pangkat, magkaroon ng kapayapaan dito sa Muntinlupa. Habang ako i-interview, nakaano ang kamera eh. Ang sabi ko, Direktor, ang layunin ko, magkaroon ng kapayapaan sa yung Bureau of Correction noon, New Bilibid Prison ang address. Total ka ako, iskumbik, tiban-tiba na ako sa marami kong sentensya, kaso, yung sentensya ko dito, alam mo na. Ang gusto ko, magkaroon ng kapayapaan. Alang-alang doon sa mga kabataan nga malaliit ang sentensya, hindi ko na idadamay. Bago ko umakyat dito, nga gusto ko makipagkasundo lahat ng pangkat na pinuno, kinausap ko ang tao ko. Ay, sabi ni Direktor, maganda yan, ganun sa akin. Maganda yan. Ay, sabi ko, ako, wala na akong pag-asa, kahit matanda na ako eh. Hindi sabi ni Direktor, baba mo, kailan ka, ng kasunduan? Abay, kahit bukas. Ikaw ang Direktor dito, kaya saya ako, tawagan mo yung lahat nga, 10, Commander ng pangkat. Patawag. Dito sa Buluwagan, meeting. Nagkaroon naman ng kasagutan. Kaya nang dumating yon, pipidjing. Magpunta dito sa may meeting kayo. Ngayon, anong nangyari? Ito na. Dumating nga. Madalit sabi. Sabi ni Direktor, kaya nadyang kayo, na kayo nga, 11. Pang-11 si Commander Kalawit. Ang sabi ng ni Direktor, akyat ako entablado. Akyat ako sa entablado, ang sabi ni Direktor, bala ka na dyan. Mga kaparehas pinuno ng pangkat, mga Commander. Kaya ako nakipagpulong sa inyo, nagdaan ako kay Direktor Makala. Pero bago ako pumunta kay Direktor Makala, kinausap ko mga tauhan kong 1,400 plus. Makipagkasundo sa inyo nga walang gulo. Walang gulo, sabi ko. Ang sabi ng pinakamalaking pangkat nung ko, okay ba kayo sa ko? Kasi itong mga gusto lumaya, may mga pamilya, magkaroon tayong tindahan dito sa loob. Nga lapas-pasok ang dalaw at bawal mambastos, sumipol ka.
pagka ng bastos, o tumira nga hindi ko alam, ang tao ko uunayan ko. Ako papatay, sabi ko. Pangako yan, mga pinuno. Yan ang pagkasabi ko. Madalit sabi, una kong kinausap, kung payag kayo, ang Sputnik, pumayag naman. Di lalo na yung GI, humahawak ang kitchen. Yun, pa kaya ang malaliit nga pangkat, komando. BC, BRM, Batman, mga malaliit nga pangkat yun. Hindi palakpakan na. Di madalit sabi, pagka-Lunes yun, nagkaroon akong awarding. Yan nga, pagka tinawagan ako. Kaya, may retrato ako, nga nagpapatunay nga. Hindi kay kwento ng kutsero. Kaya nung nagkaroon ng kasunduan, sipin mo, ang tao ganun na, labas na. Nagpakasal ako ngayon ng babae na hindi ko akalain. Ngayon, naghirap ako. Dapat hindi ako maghirap ngayon. Ang isipin mo, ikinasal ako, yung asawa ko. 2016, December, di na dumalaw. Pag 19, lumaya ako. Ilang taon lang lumipas. Commander, kumusta doon? May istiin. Naku, sino ang pumalit sa papel ko? Kasi ang kwarta, pasok sa bulsa. Dapat ang anuhin mo, direktor, para maaga ka makalaya. Kaya mga tauhan ko, ang sabi ko, may istiin? Wala. Bakit walang istiin? Ang tanong, sa bulsa ang binubusog eh. Big time ka. Kinukurakutan, binubulsa. Hindi nakikipag, sa direktor. Kaya ako, nakalaya ako dahil sa direktor. Kung hindi ang direktor at saka yung asawa kong lumayas, hindi ako makalaya. Kaya doon sa alam mo, may ganun ako noon. Para kung nakawala nawala ng asawa ko, ako barkada dito, barkada doon sa amin. Ito ko isip ko. Sabi ko, mag-uutsinta na ako. Sabi ko, hindi ka ako maganda ito. Kaya nga ako, yan ang sinasabi ko. Kung kalukuhan, papunta ka pala roon, galing na ako doon. Ako, kahit na ganito yung edad ko, yung salita mo lang, tingin ko lang, kahit malabo-labo ng mata ko, alam ko ang tao nga loko at hindi. Isipin mo. Totoo yan. Sa Marso 10, 80 na ako. 1946. March 10, ako pinanganak. Sabi ko, Ano po bang prison number niyo? 93. N93 po. Sa prison number kayo, kakatalo yun eh. Nabanggit nyo kanina, sabi nyo, kilala ko yan si Primo. Kasi ang claim niya, isa sa founder ng PCG, 32. Ako kasi narinig ko na lang, hindi pwede ako magsinungaling. Narinig ko na lang, hindi ko naman siya inabot. Kasi nauna siya sa akin, 60 siya eh. Si Primo? Oo. Basta nga ko, kasi pero kaedad mo lang siya eh. Si Primo, hindi nasabi niya, 79 lang siya. 79? Oo, pero Bakit? Kasi in 93 ako bumalik. Ang commander doon, paano nagkatukma yun nga Pero kilala niyo siya, naririnig niyo yung Narinig ko na lang siya, pero hindi ko siya inabot. Kasi hindi ko pwede magsinungaling. In 93 ako bumalik. Ang una, 76 ako doon. Sige, ano yung pagkakarinig mo sa pangalan niya? Basta yan ang daw yan pero hindi ko pa siya inabot. Hindi ko siya inabot eh. Pero ang rinig kasi sinasabi niya, naging supremo siya. Tapos sida kung ang kilala ko nga. Kasi sa lahat ng din sa BCG, sida ko lang ang pinaka-inabot. Kasi 1976, di ba? Napunta ko sa Blayan ako. Nang 82 ako lumaya. Pagbalik ko, galing na sa Davao, napunta kong Balintawak. Pagpunta ko Balintawak, di ba, nabagay ko kanina na napunta kong Balintawak, nagpinuno ako ng samahan ng Balintawak Palengke, nang hingi si Nini ng suporta, ikakasal sila. Pero yung Supremo na yan nga, ang alam ko lang, sida ko lang. Kasi di pwede magkwento, hindi ko nakita. Okay. Nakita mo si Dako. Pero yung pangalan ni Primo, narinig mo lang? Narinig ko lang. Iyan si Dusal, kilala ko rin yun sa istorya, pero hindi ko sila mga inabot. Mahirap magkininto yung hindi inabot. Magkikininto ka, hindi mo naman nakita. Si Dako, nagpakasal, galing na siyang Davao, napangasawa si Nini, humingi sa akin suporta na sa Balintawak ako nung lumaya ako 1982. Narinig ko ang pangalan nila, pero hindi ko sila Yung Miding Asurlo pero nakasama. yung Miding, nagkasama kami yung pagbalik. Pero may edad na rin si Lolo Miding. Matanda sa akin eh. Kasi nung lumaya siya, mahina na mata niya. Sabi ko, sa dami mong atraso sa mundong ito, ayan na. Sinisingil ka na. Ayan ang pagkasabi ko sa kanya. Paglaya itong huli, umuwi, nagginanon. Inom na lang ng inom. Wala na, pumapansin sa kanya. Matanda na, pero hindi dapat mo gawin ng ganon, di ba? Katulad ko. Ba't ako papakaloko na? Binibiro ko yun, matanda. Sabi ko yung matanda ba siya sa akin? Boy Bulag. Kilala ko yun. Boy Turoy. Geronimo. Kilala ko yun, Turoy. Basta yung Primo, siya narinig ko na lang yan. Nung dumadalaw ko sa kapatid ko, noong 60s, naririnig ko yung mga kwentuhan doon. Totoo, matindi rin yun.
Buhay Kamatis. Di man pwede makapasok nung araw ang dalaw. Nagkaroon man lang ng pasok nung panahon ko. Pistok. Eh, suda ko. Davao case, 14 dit. Tira ng Bartolina. 14 ang patay. Kaya 14 dit. Yung totoo yan, pilipick up dyan, pagkatirador ka Muntinlupa, nung araw, nung panahon pa ni Direktor Alejo, tapong ka. Yan ang istorya. Nakasama siya dun sa 14 na Yun. Katapos tumira ng Davao. Kaya yung case yan ng Davao. Tira ng Davao ng 14 ang patay. Bartolina yun. Kasi pagka tinapong ka, katulad ko, sa Blayan, na Bartolina ko, dahil nga makulit nga eh. Tapon ako sa suppression sa bukid. Kaya lumaya ako, parulado ako nung panahon na ng 1982. Ako di ba nagsusurpan sa laya, lagi mo ako nakabihis. Lo, paano kailan ba pumuno ng ganyan karami ang tattoo mo sa... Binayaran yan. Naging 1,000 yan, gastos. Dami. Ito demonyo. Puno yan. Ito demonyo ba ito? Hanggang ano yan, hanggang sa ari. Dito. Ang dami. Papatato kayo ng ganyang karami. Hindi kasi ako, katulad ko, ang inisip ko, wala na akong pag-asa eh. Bakit pa ako? Pero hindi katulad ng iba, nagpatato sa likod. Eh, nagkaroon ng pagbabago ang panahon, naisip ko. Ayun nga, labas-pasok ako. Sa laya, hindi ako tumatagal. Kaya tatong, pagdating sa gano'n, maski man saan yan, okay, tamo lang sa BCG. Yung makapatay ako sa loob, ito nga nabaril ako, ang asistan ko, siniraan ako kay Congressman Halosos. Si Congressman Halosos, magharap lang bahay namin sa likod ng Purbi. Yan, si Congressman Halosos, sabi, rep ang ikinakulong. Hindi kay ninong ko siya sa kasal, hindi ko kinakampihan. Hindi totoo yun. Kasi kaya ko sinabi nga hindi totoo, bago ako lumaya, 3 pang nabuntisan niya doon. Puro may bahay yan sa subdivision. Pag yun nag-order, padalhan mo ako ng sugpo, alimango. Sabi pa ng Sibono na Kaya sabi ko nga, naku, paano gerip nga? 3 ang nabuntis yan. Ninong ko yan sa kasal. Si Parin Ramon nga pinatay, mga kumpare ko yung nga kimis. Ang maganda doon nga direktor, nga sugad lang kinuha, si Kalbo. Kaya sabi pa nga itong retrato ko, ano kasi kuan ba to? Sabi nga ng iba, sino yan? Si Marcos. Ayan, Kalbo. Tingnan mo sa likod, 2001. Awarding yan. Dahil nga kinuusap mo na yung mga pangkat na kapayapaan ng sulong natin. Iyan. Kaya ang sabi ko sa iyo, naibang istorya ko sa mga tirador. Ako, may tira din ako doon sa loob. Yan o, bali. Ito, insidente na to. O kapatay ko kay Aba, yung pumatay kay Daasuntong kay Aquino, yung pumatay. Galmangkis. Galmangkis. Ano pinang ano dyan, Lo? Garan yan. Garan, Lo? Garan. Putol yan. Paano ano niya, nangyari niyan? Nung mapatay ko si Aba, yung Galmangkis, pinasusurrender ako. Binaril ako ng kaibigan ko nga, empleyado sa loob. Kasi kung ang tagalabas nga SWAT, sure ball ka. Tama. Pero kaibigan mo talaga siya. Ano? Sus, kay. Ikinasal ako, ang baka ang ibinigay ko sa kanya, 50,000. Bakit, Lo? Anong rason kung bakit nyo siya tinapos? Nag-away kami. Kay Alaskador man ako. Sabi ko, nakulong kayo, 16. 2 tao na matay, tag-isa lang tama. Sino ba talaga sa inyong pumatay? Mga general kayo. Ganun ako magsalita, hektahan. Ang katawan ko yan, Yan. Kaya sabi ko nga, naibang istorya ko sa kanila. May tira sila. Bakit sabihin mo pa tag-10 tinira na. Kaya ako iba, may tira din ako. Professional nga tao ang pinatay ko. Hindi kay pipitsugin nga tao. Eh yun, papatay mo lang. Madali naman pumatay. Eh akin, napangbuno kami. Eh ngayon, nauna ako tumayo. Eh ako hindi makuwala ng gamit. Kinalabit ko siya. Isa lang. Nasira ang bakod ni Halosos. Sabi ko pa ni Halosos, wait. Anong wait? Eh, hinampas ako sanay ako nagpupusap ako, nagbabarbel ako. Ang katawan ko. Nung napatay yun, kaya hinabol ko pa hospital, kay buhay pa man. Nag-ikot na ako. Papunta sana ako sa pugad ng Sputnik. Tragay biniram ako yung plaza ng BCG sa may harap ng ospital. Biniram, nakatago pala ng loko na yun. Naku, angat yan, ganun yan. Sabi ko, lakas. Saan kaya wala akong makita tao, nagtago pa ng tarantado. Papatayin ako ng pulis kasi binastos ko sila. Kasi ang kapitan, nga, binaril ako. Pinasusurrender ako, sabi ko yung gago, ito may patay na. Ang kumpare ko, pinanggalingan ko itong pagkakulong ko. Sarhinto ng sundalo. Kaya pagdating ko sa munisipyo, gusto ako ganon. Dumating si Kapitan Lakad. Kasama ang amo ko, Pilares ng Balitawak. Ang sabi ni Kapitan Lakad, nasaan yung kapatid nyo? Nandudun ka nakakulong.
Pagdating, pumunta sa akin, mga pulis niyo gabi, pinalalabas ako. Sabi ko, kung babalin dito na lang. Palalabas mo pa ako, gagawa kang gimmick. Dito mo pa rin. Nagising yung nanay ko, di kong pinalis na dyan lang sa harapan. Sabi ng nanay ko, sige, kay ngunguman. Sige, marilipahin mo yan. Alis sila mga pulis. Pagka umaga, tusang ko kapatid ko. Punta ang amo ko. Biyaya ko. Imbis nga gaganon, hatid ako, walang posas. Pagdating doon sa provincial jail, siga ka agad 3 araw, mayor ako ng BCG. Iyon ang tao nga nagluluko, hindi nagluluko-lukuhan. Kasi sabi ko, anong patakaran dito? Kasi kung may dalaw ka, kukunin lang ng mayor. Ayaw ko ng ganyan. Ako, linitsura ko. Siyempre, iskumbik ako eh. Sabi ko nako, ano ba dito? Sinusundan ako doon, sinusubaybayan ako ng aking amo. Abalintawak, kung dalawin ako ng mga tao ko, bugal-bugal, may mga prutas. Kaya ang warden, magkumpare may pilaris. Balintawak. Pare, ito pinabayaan ng amo. Ano mo yan? Naisip, yung nagpapadala na kamunting lupa, sintisyado ko life. Ayaw ako okay mo. Kung ako tao nga, kumbaga sa walang halaga. Pero mo amo ko, pinagbilin ako, pare, pakikinabangan mo yan. Kasi siga ako, hindi siga-sigaan. Kasi pumunta ka sa Elcano, hindi ako nagtatrabaho ng parehas. 14 anos ang edad. Hindi utak, malakas ito. Dahil kasi ako, wala akong kamag-anak, ang katuwero. Kaya nag-aral ako ng patambling-tambling dahil itulak mo ako, hindi ako mabalian. Boy Golden na... Kilala ko. Nabot ko. Di ba sa Elcano, Ascarga? Ito yung istorya ha. Sige. Nung bago ako makulong, 1982, dati ko hawak ang Ascaraga. Yung vendors na yan, ang amo ko, mga pulis ng Maynila. Ascaraga, hanggang doon sa may Bilbao, hawak ko yun. Ako ang pinuno ng kolektor at sa akin nagre-remit ang pera. Kaya nung lumaya ko 19, pinuntahan ko yung mga kakilala kong pulis. Wala na. Katulad ng amo ko, ganun na rin. Naayos ito sana. Kasi ako, pag nasa baras ako, sinasabit ko yan. Tapos bibitaw ko yan. Tayo ko sa ibaba. Hindi na siya walang flexible. Saka, kita mo, may tungkod ako. Kaya nga sabi ko nga, Diyos talaga. Ako noon, di ba ako makakilala ng Diyos mga pananay. Kasi ang katuwiran ko, ako ang Diyos eh. Yan ang katuwiran ko eh. Kita mo ha, magtatrabaho ako, mabigat, di pwede. Ang dalawang kapatid ko, gano'n ang trabaho, kargado ng Balintawak ko. Sabi ng nanay ko, tatrabaho ko dyan. Sabi ko, oo. Ako magtatrabaho ko niya, mabigat nga. Bata pa ako, hindi ako nagbubuhat ng mabigat. Ang hawak ko lagi, matalas. Ang katuwiran ko iba eh. Paano kayo naniwala sa Panginoon Diyos? Kasi nasabi nyo kanina, wala kayong kinikilalang Panginoon. Dito. Diyan sa insidente na dito. Kasi ganito yun eh. Isipin mo, asawa ko, pinatay ko, di ba? Sinunog ko pa. Isipin mo, kaya ko sinabing may Diyos talaga dito. 60/40 ang BP ko. 31 yun, at least na ng umaga ako nagkamali, orthopedic. Kaya nang asawa ko nga kasal, nga nagloko, dinala yung motor ko, parang siya, kwarta ko dinala. Kasi ako, hindi mo may maganda ang tayo ko. Lahat nga pumupunta sa akin, saan ka nakakita kasal? Isang baka, 5 baboy, kinasal akong munting lupa. Lahat na commander, magandang samahan nung akong commander doon Kaya sabi ko, dito sa apo ko, naibang istorya ng buhay ko. Sila tumira, ako tumira din ako. Professional pa nga taong pinatay ko. Yung mga napatay nga, pumatay lang, palayan ka ako. Yung akin, maganda itong istorya. Dahil ka ako sa kasaysayan ng munting lupa, ako lang ang may awarding. At yan ang retrato. Sabi pa nga, purihin ng Panginoon. Doon ako ngayon nakakilalang nasabi ko. Matanda na ako. Kaya pag nakikita ko yung mga naglulukulukuhan, wag ka ako. Dito ko nakilala nga may Diyos talaga. Kasi kita mo, hindi ako tumatawag ng Diyos. Wala akong takot sa tao. Kaya ako, kahit ka pa madibaril, tawanan lang kita. Bakit? Ano bang problema mo? Pero ngayon, ayan ang salita ko lagi. Naku, wag kayo niyan. Masama yan. Yan ang sinasabi ko lagi. Kasi, matakot kayo sa Diyos, huwag sa tao. Kasi ang Diyos sabi sa Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, sa Kanya lamang pangalan na binigyan ng Diyos, ang kaliligtas ng tao, kita mo yan. Ako noon, mababasa mo kong Biblia. Wala yan, itapon yan po. Tapon yan. Anong Bible na yan, Diyos-Diyosan yan.
gumaganon ako niyan. Pero ngayon, ano sabi ko, lahat na sobra, nag-iininong ka, papakalasin ka, ay masama. Lahat na bisyo. Pati man yan sa loob may siya mo, di ba? Ilan ang sentensya mo? 12-20. Commander, ang sinasabi ko, may anak ka sa labas. Anong sabi ng asawa mo? May reklamo yun. Baka mamay nagsasiyaw ka. Galit ako dyan sa siyaw. Ang turing ko sa inyo, mga tao ko kayo, masahol pa yung kapatid kasi tayo, wala na ito, mga kamag-anak, puro tayo bilanggo. Di tayo magkakamag-anak. Pero ang turing ko sa inyo, ito nung nakilala ko may Diyos. Kaya sila, sa akin, nung lumaya ako, niyayapos ako. Commander Kalawit, hindi kayo gumaganon. Nalapitan ako. Ano sabi ng direktor? Ang iyong ginawa dito, dalhin mo sa laya. Sure naman. Dadalhin ko yan, hindi ko nagagamitan ng kamay na bakal. Dahil ako, magaling ako sa spin. Alam mo naman yan. Nakita mo yung pinatay ko sa loob. Mahusay kay Army. O ano, nagawa. Kaya yung kalukuhan, nakita ko na yan. Kapunta ka pala roon, halimbawa, pumatay ka ng 5. Hindi yan maganda. Magpatuloy ka, wala yan. Kasi hindi habang panahon ay ano. Dahil nakita ko sa buhay ko eh. Nasa ngayon ang pera ko. Ibig sabihin, manluloko ako noon. Tanggap ko yung aking nagawa. Kasalanan. Diba? Kasalanan ko kasi, tingnan mo. Yung asawa ko na yan, nabanggit ko kanina. 1 baka, 5 baboy. Lahat na commander ng pangkat ng Muntinlupa. Doon. Isipin mo yun. Kaya nga, hindi pa huli. Sa 79 ko, ng edad. Hindi pa huli, sabi ko. Hindi pa huli. Yan sinabi ko sa anak ko, hindi pa huli. Kaya diyan ang pinahabang buhay ko dahil diyan sa ang mga natanggap ko ang salita ng Diyos. Yung awa. Dahil wala akong Diyos noon. Kasi yan ang sinabi ko, kung kalukuhan, kung ikaw nakapatay ka ng ano, sabi pa nga itong apo ko, ilan napatay mo lo? Sabi ko kung aso, pampulutan mayroon na. Isipin mo kung ikaw matalino ka, sa loob pumatay pa ako. Ibig sabihin, kaya ako, huwag mo ako pagkwentuhan niyan kung kriminal ka, kaya ako wala pa ako napatay aso. Pampulutan. Ibig sabihin, aso lang tingin ko sa iyo. Luko-luko kayo. Lo, ilan na napatay mo? Nano? Na tao. Nganak, wala pa tao. Aso. Mayroon na. Isipin mo, Muntinlupa ka, pumatay ka pa. Paano kayo naging commander? Si Dako, nung ikasal, nakatulong ako. Sumusuporta ako sa Muntinlupa. Di ba lumaya ko 1982? Nagpakasal siya. Pumupunta ba rin tawag hinini? Ano nung problema na nutusan ko ni Dako. Alam ko na yan. Lakad na kayo. BSL muna kayo. 14, 15 years old. Oo. Kasi mga... labas-pasok ko sa jail eh. Ibig sabihin, lahat ko na pinasukan, BCJ talagang ang ukso, wala. Pinabura ko yung ukso ko. Sa titi ko, ang tatak ko, 2, BCJ. Dito, sa ko. Nag-BCJ ka mga anong edad mo lang? Mga 20 na? Ganun? Wala pa. Hindi mo ko tumatagal sa laya. Mga kabataan ko. So halos ganun din. Kung 14, 15 years old ka, o so BSL ka, nag-BCJ ka, mga... 16. Yung nga, sabi ko sa'yo, lagalag ako eh. Etong nadali nyo dito, isa siya sa mga naasuntuhan kay... Anggal Mangkis, Aquino. Ang nakapatay kay Aquino nga 16. 16 man sila nakulong, di ba? Kaya nga, pag kami yan, nakaganon man. Halos congressman. Sabi ko, wala yan, ikaw, taga-kilaw ka lang kung, harap-harapan, pakainom. Kasi pag kami ganon, alam mo na, may inumin. Di, madalit sabi. Iyon nga, nangyari na, aywan ko, kay uso naman niya ng ganon din sa loob. Siguro, nakaganon siya. Nung bagong taon na yun, ihampas ako. Bahay ito ni Halos-Hus. Tennis club yan. Doon man ang bahay ko. Nabigro mo siya. Tapos na yan. Pabalik-balik na nangan lang. Para tanim. Siya tingin ko, yung panahon na yun, nakaganon siya. Mga batak. Ngayon, kaya hinampas niya ako. Di nagkalukulo na. Kaya nanonood gan laro. Doon, maraming tao. New Year. Di madalit sabi. Maano ka talaga. Bakit ka ako? Ginawa niya sa akin akala siguro niya, lasing daw ako. Nako, anong lasing? Di ako lasing. Sabi nga ni Halos, wait. Anong wait? Yampas ka. Putra kasi, mahawakan ka pa naman dito ganong ka doon sa bakod na kawayan. Sira yung bakod ni Halos. Praktisado ako. Naku, naloko na. Bagong kay payat man siya, matangkad. Putra kasi nabuo. Yung agad
tinama ang kaga sa kilikili. Ay, sus. Kaya itong hinampas ito, gusto maagaw ang matalas ng escorting ko. May pangkat din ba yung ano na yun? Happy go. Paano? Hindi, siyempre. Ano naman magagawa nila? Ngayon, ako manghari. Nasa Katuero at saka teritoryo namin. Mga escorting ko tambak. Nakapaligid yan. Ang happy kong brigada kabila man. Ikaw ba naman ang ihampas, commander ka? Di ka lalaban nga. Inanlakad mo puro away. Kaya kan salita ko, naibang istorya ko doon sa inyong na-interview. Dahil ako, commander ako, at may tira din. Kung may tira sa Muntinlupa, may tira professional pa ang aking Pinay. Hindi kay kwento ng kotsero nga ano. Yung ang sinasabi ko, pagka malupit ka sa pangkat, hindi maganda. Kasi, kita mo, hanggang sa raya, ako, sa Balintawak, yun ang sinasabi ko, ayaw kong ganun. Ito na lang pagbabasihan mo. Magkapatid kong dalawa, pagdating ko na 1982 sa Balintawak, kargador sila. Nga malalaki. Ang tao, matangkad sa akin, malalaki. Pero ang tanong, bakit kargador ka? Yung kwento ko kanina, 14 anyos pala ako, hindi ako nagpaalipin. Nung naging chicker sila, mga abusado. Kaya diyan sa Balintawak, walang iba kalawit ng palayaw. Kilala ako. Pagdating sa Muntinlupa, nag-commander ako, kaya commander kalawit ako. Yan ang istorya. Hindi kay iba ko naman. Magkikininto ako niya mga na-istorya lang. Hindi, ayaw ko. Wawi Magkiller. Kilala. Batang Blumentritt. Wala yun. Boy Chiclet. Ayun, kilala ko yun. Boy Chiclet eh. Batang Quiapo yun eh. O mga durukot mo yan sila diyan sa Manila. Batang Sitigil. Kasi diyan sa Manila, yung sabi ko nga sa'yo. Halimbawa, Balintawak, dahil ako ng paglaki ko 1982. Itong apo ko, o ikaw na hold up ka, ano nakuha sa'yo? Tatanungin kita. Sinabi mo, Rilo, kwintas, pera. Pupunta ko doon sa pugad ng Bisigye. Sino ang naasayan ng Quezon City? Babawiin ko ang kwarta, iba sa ulit. Kasi ikaw, nakulong ka nga aking kakusa, tutulungan kita pagpalabas. Yun ang patakaran ko nung lumaya ako. Kaya ako hanggang sa loob, magandang ano ko, record. Hindi ko pwede buhatin ang sarili kong bangko. Yung record ko, sa Balintawak, kung nagugutom ka, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mag-ano dito, bibigyan kita. Wala man ako dito, o policeman, susupuhin kita. Ang akin ano kasi, tapang, respetado ako eh. Kaya magpapakamatay ako sa katuwirang ko eh. Sila Asyong Salunga, ano ba nangyari? Sila Victor Lopez, ano ba nangyari? Di ba? Ano nangyari? Si Tatong, doon sa amin sa Tacloban. Si Mio lang ang assistant. Ibig sabihin, sakim ka sa pera. Di mo binibigyan, iparehas mo ng assistant, di ba? Kaya, ang karanasan yan, inaano ko sa mga kapatid na huwag kayong abusado. Dahil ako may ano ako, karanasan na ako eh, may kabisado na akong ano. Yun ang masama lahat ng sobrang masama. Hindi, ayan pwede. Kaya yung barkada, yung sinasabi ko sa mga apo ko, yung barkada na ako, may hikaw noon, kabataan ko. Itong ano ko are, may hikaw. Pagka ang babae madimonyo, hikawan ko ito, lagyan ko. O di ayaw ka. Kalukuhan eh. Kalukuhan mo. Malibog ka. Sige, tingnan natin. Hindi ano yung libog mo, magtanggal ka. Kaya ako sabi ko nga, yung kalukuhan na yan, dito ko pinagbabasihan sa buhay ko. Kapag hindi ka nagbago, dadalhin mo yan. Dadalhin mo yan. Sino sabi ako? Dahil ako, isipin mo, 14 anyos ang edad ko. Nasa lansangan na ako. Hindi ako lumapit kay kanino man. Stowy ako. Ito, matakot ka sa Diyos. Lahat na bisyo nga basta't bisyo, tumigil ka dyan, huwag ka dyan. Yung bisyo na yan, wala kang makukuha. Yung barkada na yan, wala kang makukuha yung barkada na yan. Kasi, yung magluluko ka, pipirusin mo yung kapitbahay, maging mabait ka sa kapitbahay. At lalo na, sa kamag-anak mo. Yun ang kong mensahe ko sa mga kabataan. Kasi lalaki kayo, kayo dyan sa barkada, pahikaw-hikaw pa kayo. May hikaw ako dati. Pati titi ko may hikaw. Kaya ako, ayan ang mensahe ko sa kabataan. Huwag kayo niyan sa barkada. Kaya ang kadalasan ng sobra, puro masama. Yan ang ko. Kasi ngayon ang kabataan, di ba uso ngayon ang sibo. Ang sibo, hindi mo ako pwede pag-anuhan. Dahil yung ang sinabi ko, magkaroon ng pistok. Magbago tayo dito sa Bureau of Correction na sinasabi natin. Yun ang mensahe ko sa kabataan. Nga magbago, hindi ka magpatuloy ng kalukuhan. Wala kang makukuha doon. Sino sabi ko? Ito, payat man ako, wala akong pera, nagbago. Kasi sabi ng direktor, Commander Kalawit, nasa Malayan Lipunan ka na ngayon. Yung ginawa mo dito, gawin mo sa labas. Sabi ko, lalo na, dadalhin ko ito. Pero kung pipilitin ako,
Hindi ko mayo, papatayin ako. Hindi po pwede, katulad nangyari yung Galmagis. Ampas ako, kumandir ako eh. Bakit di kita patulan? Ako ngayon, maski matalas, magdala, hindi niya ako. Bakit? Bahala ka, matanda na ako, basta ako. Kung ayaw ko makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Galing na ako dyan. Sa mata ng Diyos, bawal kumitil ng buhay. Sabi pa ng apo, ilan ba napatay mo? Aso meron. Pero ang didiretsuin mo, yung aso lang mong ugali niya. Kaya walang hiya siya. Kaya napatay. Pinagdusahan ko na. Isipin mo, wala akong pardon, kundi completed ang laya ko. Dahil sa direktor at saka yung asawa kong lumayas. Kaya hindi ako nagagalit sa asawa kong na may ganon. Naghirap man ako. Katawan ko tinucharitado. Pero hindi yon kaanuhan na payat na ako. Dahil sa mensahe ko sa kabataan, yung hindi nyo nakita ang buhay ko, gusto nyo magtanong, Pasay Jail, Caloocan Jail, City Jail Manila, Quezon City Jail, puro ko may record dyan. Huwag mo ako pagkwentuhan ng ano. Pero sa amin sa Bisaya, wala ko record. Dahil ang sabi ko, kung totoo ko nga nagluluko ka, sa Maynila ka. Hindi kayo dito sa ating barangay. Ang kapitan, hindi. Sabi ko, Kap, ang kapitan ng Quezon City, Kapitan Lakad. Hindi, obre, magkarawit. Kaya sabi pa nga hindi nga nabaril ako. Sabi ng taga-DOJ nga tumulong sa akin nga, bakit ka pa pumatay muli? Nga lalaya ka na? Ang sagot ko, ma'am, dahil kayo ang taga-DOJ nga pinupunta ng asawa ko. Isa ng buhay ko. Hinampas ako, di ako lalaban. Magpapapatay na lang ako. Dahil ang asawa ko at saka si direktor, inang tumulong sa akin nga. Kasi ako, doon mo na lang tanungin. Kaya may awarding ako. May papel ako kung pinanahawakan. Nga dito, nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon ng stain. Si Commander Kalawit lamang. Walang iba dito sa munting lupa. Kung mayroon man dito mga kakusa ko ng mga daming pinatay dito, na iba yung akin. Kasi kung patay, may napatay din akong aso pang pulutan. Joke lang, ma'am ha, sabay ganun ko. Kung tutulungan niyo ako palayain, salamat. Kung hindi, ito, nasintensyahan uli ako. Pero kung palalayain niyo ako, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin. May awarding ako eh. Naiiba ako ng mga tao dito ng mga nagkumander. Marami akong tinulungan, wala kang pera. Kita mo. Kaya yung asawa ko, pag nakita niya dyan, masabi, lumayo pa nagtarantaro pa interview. Hindi man maniwala ang asawa ko nga, mabait na ako, mabaldado na ako. Mahigit 10 taong kami magkasama sa munting lupa. Pagka sinabi nga 3 gabi staying, doon natutulog sa bahay. Kaya sabi ko nga sa iyo, yung asawa ko, hindi ko na hinanap. Iyon ang sinasabi, kung luko ka, tanggapin mo. Hindi ako nagdaramdam, naghirap ako. Naiiba ang aking kasi ako, nabalda ako dahil sa kabalbalan doon sa loob. Kaya ang sabi ng taga-DOJ, bakit pang gumawa ka ng ganyan na lalaya ka na? Ang sagot ko, ma'am, papatayin ako, isa lang buhay ko. Anong pipiliin ko? Balbag ako. Balukaban ako, ma'am. Ang tanungin mo na lang, ma'am, si direktor. Kasi sabi ko, puto kasi papatayin ako, di ako lalaban nga. Dati ako kriminal. Hindi manakaw ang asunto ko. Mabuti kung nakaw ang asunto ko. Puro tigbas sa aso. Hanggang hindi ko nagustuhan. Alam mo naman doon sa inyo, sa Tondo. Yung binatilyo, nakita ka lang hindi ka rin. Ano? Di ba? Doon sa Tondo. Kita mo ito. Ito, akalain mo ito nga, ako ng, alam mo naman pandapira, komando yan. Nakakatawa sa akin. May 4 na pulis na taga doon sa amin. Ang trabaho yon, kalabaw. May mga tao, nakulong sila. May sinalbi niya mga kanyang kawatan, nabuhay, ginanon sila. Isipin mo sa galing yung mga utak ha. Sabi ko nga pag inabot Manila ako, sabi ko, ikaw ang hippie, sabi niya, pulis kayo, hippie ka. Pinagtutumba mo ang kawatan ng kalabaw. Bakit nakulong kayo? Kung hindi ang utak mo mapurol. Yan ang pagkasabi ko. Ngayon, nabalitaan ko. Nagkasakit daw doon. Isipin mo, doon mamangkat sa BCG, alam niya matigas eh. Dumating ang munting lupa sa loob, 800 na yan. Panahon ni Kore. Ngayon, 1,000,000 ang kilo. Paano ko alam? Mga kupare ko, kimis, sa loob yung pinagpapatay. Kita mo. Kung hindi ka naniniwala nga may Diyos, ako naniniwala na. Bakit? Pinagpapatay nga, kaganong ko yun. Ibig sabihin, ano ang Diyos? May palayo ako. Doon ako sa istorya ko na lang. Ibabahagi ko, magbago ang mga taong mga pakaliwa. Isipin mo, ako nga ang sinasabi ko, sa jail pa lang, mayor akong malulos. Sinabi ko, anong dala nga pagkain mo, kailangan hatiran mo ako. Ako mayor. Isipin mo. Kaya sabi ko sa'yo,
Hanggang pumasok sa loob ng Muntinlupa, bumalik ako. Tulad ng sinabi ko sa iyo, hinini, humihingi lagi sa Balintawak. Maski ako wala ang bilin ko, bigyan nyo yan. Bigyan nyo yan. Halimbawa, ikaw pulis kayong dalawa. Kahit hindi birthday, pumunta doon, sasabihin mo birthday. Sa si Kalawit, wala dito, sir. Eh, siyempre, mga tumbador, mga kilala ko, mga kaganong ko, kaibigan ko. Paano yan? Kay birthday namin. Bigay. Siyempre, nagreklamo ang palengke. Kaya ang sabi ko, magsusumbong sa akin, ginagang, pare, ang isang buwan, 2 beses na ang birthday nyo. Hindi naman taon na eh. May puhunan niya pare. Joke na yan, sabay talikod ko eh. Ganun ako. May biruin ko yun. Eh, ikaw mag-isip pa doon. May puhunan yun eh, sabay talikod. Joke lang nga, sabi ko. Ikaw magsasalita ka doon sa pulis ng mga tumbador. Gaganon niya minsan. Ako Kalawit, nagsawa na ako ng tumba. Kalawit, wag mo ako pag-aanuhan dyan. Makakabiruan mo yung mga tumbador ng pulis kung hindi ka may pinakisama mo doon sa ano. Iyon ang sinasabi ko na lahat ang sobra, wag kang umano. Sino nagsabi ako? Sa edad ko 79. Kaya sabi ko kasi sa ako ko, papunta ka pala roon. Galing na ako roon. Eh, sa utak ko ba naman yan tumanda ako? Hindi ako nagluko-lukuhan, nagluko ako. Kaya iyon ang mensahe ko. Sino sabi ako? Galing ako doon eh. Iyan lang ang mensahe ko. Ako si Commander Kalawit na ito na interview ako ang mga nasagasaan ko nung araw pasensya na kayo. Nagkataon lang talaga nga ayan, binigyan pa kong pagkakataon ito, baldado na ako, pinalaya ako, nagdusa na ako, sana maintindihan niyo ako. Yan ang akin lang, maraming salamat sa inabot kong buhay na ito nga mag-uutsinta ko. Talagang ang kasalanan ko talaga, pinagbayaran ko na sa itong balik ko na kulang-kulang 30 taon. Sa maganda namang ginawa ko, yan ang kabutihan, yan ang billing ko sa sa mga nasagasaan ko noon. Pasensya na kayo kung sino man yun nga mga pero nagbayad na ako sa utang ko. Ako, inano ko sa Diyos nga nagbago na ako. Pasensya na kayo, kaya ako nagpasalamat sa Diyos. Nabayad ako doon sa Muntinlupa dahil sa kasalanan, nagbayad na ako. Iyon ang pagtitiwala ko sa Diyos. Nagpapasalamat ako na ito, bigyan pa niya ang buhay. Maraming salamat. Kung ano man mga nagawa ko mali, iyon, ulit ko. Patawarin ako ng aking mga kasalanan, nagbayad na ako. Salamat. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.